mga balita, panukalang paglalagay ng penalidad sa paggamit ng drone sa bayan ng Daet, pinagdebatehan ng mga konsehal. Naging mainit ang paghimay ng Sangguniang Bayan sa isinagawang regular na session nito sa pangunguna ni Vice Mayor Attorney Godfrey Parale sa panukalang paglalagay ng regulasyon at penalidad sa paggamit ng drone sa naturang bayan na isinusulong ni Konsehal Tomasito Turingan. Presented for second reading. This ordinance is the ordinance regulating the operation of drones in the municipality of Daet, providing penalties for violations thereof, therefore, and for other purposes. This ordinance regulates the drone herein defined, purchased, owned, and or completed by private person, whether for hobby or commercial purposes, whether commercial or non-commercial. The use of drones by the government shall not be subject to this ordinance, provided operation of such government-owned drones is authorized by the head of agency concerned. So, under the regulation of terms, we include under the circular Pedika Act, we have defined here the meaning of a drone. It refers to an area on land or water, including any buildings, installations, and equipment, intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure, and service movement of the aircraft. And we also define here the meaning of drone. Under paragraph E, it refers to an unmanned aerial vehicle or any component of an unmanned aerial system, or then remote pilot aircraft system that has no pilot and is controlled by an operator in the ground. Under Section 5, the types of operation, commercial, recreational, and special operations. And under Section 6, the general safety regulation and restriction of drones usage. And very important is the provision of the exemption. This ordinance under Section 7 shall not cover law enforcement agencies, emergency management offices, and or those duly authorized in the local government unit of that with proper coordination with DJFP and or Philippine National Police. Sa pagsalang sa plenaryo sa ikalawang pagbasa ng panukala, lumalabas na mayorya ng konseho ay tutol sa naturang lokal na batas. Ayon kay Konsehal Marlon Bandilaria, maaapektuhan di umano nito ang paglago ng turismo ng Daet. Aniya, karamihan sa mga vlogger na dumarayo ay gumagamit ng drone na nakakatulong para sa promosyon ng turismo, partikular na sa bayan ng Daet. Also, actually, yung last meeting po namin with the provincial tourism officer, isa po yan sa pinakamalaking concern na mahihirapan po kami, especially sa tourism, kung pagbabawalan po sa Daet. Kasi isa nga po sa pinaghihirapan natin ngayon is ma-promote yung Daet. And malaking tulong po yung mga vloggers, mga private individuals, o yung mga ikinakasal sa mga simbahan. Maganda po yung mga videos na pinapakita nila tungkol po sa Daet. So, just imagine kung hindi na po sila pahihintulutan, kaya ang dami po tao na magagamit po sa ating lahat. Yung maging vlog nila na ganito ang bayan ng Daet, bawal na ang ganito ganyan, baka po umere hindi lang sa probinsya natin, kundi maging national issue. Kaya gusto ko sana talaga po pag-aaral natin, may mga limits lang sana, pero pagbigyan pa rin kasi dito po talaga sa in-implement na 10 kilometers is talaga sinasabi na bawal magpalipad. Yun lang po yung kinakatakot ko po kung pahihintulutan po natin sa ngayon. Ayon naman kay Konsehal John Coreses na dapat ay limitado lamang para sa mga lugar na malapit sa mga ahensyang may kaugnayan sa seguridad ang panukala at mailibre ang mga lugar na may maituturing na tourist spot. Kabilang sa aniya sa mga dapat pagbawalang paliparan ng drone ay ang himpilan ng pulisya, BJMP, paliparan o airport at iba pa na masasaklawan o maaapektuhan ang operasyon sakaling makuna ng mga video footages gamit ang
drone. Sa mga Mr. Chief, sir, napapansin po natin sa puno sa mga vlog na nagiging supply po ng ganyan. Sa promote din sa tourism. So yung pag-vlog, nagiging base o ano, kasama yan, yung drone na nagiging gusto ngayon, to promote something, or pwede pagkakitaan ng ating mga kababayan. So I agree na talaga dapat i-regulate natin ng maayos and then matanong natin yung backup. Gano'n kayo gano'n ba sila kahanda? May facility ba rin? Kasi baka dahil sa inyo ng mga magkukuha ng permit. Yan ka naman every papalipad mo, magkukuha ng permit. Ay baka pagdating mo na, sabihin, papadala po natin sa Manila at ipapa-approve pa natin. So, hindi pwede yun. Kailangan malinawan natin kung gano'n ba kadali, kung prepared ba sila sa ordinance na ito. Anytime na gusto mong palipad ng drone, ay anytime makakagawa ng permit. Meron tayong special law ordinance regarding sa BGMP within their vicinity kung papalipad ng drone with another law within the vicinity of the National Police para po sa protection nila and another ordinance within the vicinity of the airport. So yung tatlo po na sinasabi natin na bagay na pwede natin mamili ng importance ng security, ma-secure po natin, mabibigyan natin ng maayos, hindi po yung paglalakad at talagang maayos. Depensa naman na may akda na ang CAAP Memorandum Circular 21-14 as amended and Memorandum Circular Number 026-2025 ang pinagbatayan ng panukala na nakasaad na dapat ay di lalagpas sa 10 km radius at altitude o taas ng lipad na 120 meters above ground level o AGL ang operasyon ng drone kung sakali at maaari din naman aniyang kumuha ng permit sa CAAP kung magpapalipad ng drone. Provided further that the following shall be strictly followed. The 2 sa 1, we first conclude sa drone may be operated within 10 km radius from the aerial reference point only under the following conditions. So they need to secure a special permit from CAAP specifying the time the date of drone operation. And each remote pilot shall be accompanied by an observer. Roman number 2, drone may be operated within 100-meter radius of any jail, facility, headquarters, or camps only under the following conditions. A special permit, secured from the PNP, specifying the date and time of drone operation. And the drone does not exceed an altitude of 120 meters above ground level. So may limit na tuwing nandun ka po sa 10 kilometer limit as provided by CAAP, you need to secure the permit from the CAAP. Samantala sa patuloy na paghimay sa usapin, nagpahayag din ng pagtutol o kontra ang presiding chair ani Attorney Godfrey Parale na marami ang maaaring maapektuhan sakaling higpitan o tuluyang maging ganap na batas ang naturang panukala. Kaya naging suwestyon nito na ipagpaliban muna ang pag-aproba sa ikalawang pagbasa ng panukala at mas pang pag-aralan at himayin paano o ano ang mga dapat isaalang-alang at epekto nito lalo na sa mga daetenyo. Yung 10 kilometers nandun pa rin. Kaya nga lang, gusto lang natin mangyari na magkaroon pa ng maraming exemption depende doon sa requirement ng safety. Dahil kanina pa naman, dahan-dahan natin sa group na hindi naman, na kahit nasa bigay ka, hindi ka na makakapalipad. Hindi pag nagbibideo ka ng kinakasal, hindi ka na makakapalipad. Kasi nga, wala naman nakalagay kung gano'ng taas. So, ang nakalagay yan, exempted ka pag nagbawa ka ng permit. Huwag ka lang tatakas ng 1,200 meters. O ibig sabihin, pwede naman pala pag malayo na talagang pinakailangan natin na yung 120 meters. So ibig sabihin, marami pang parang talaga na dapat makipasok yan. Kaya lahat tayo ng kasundo na kailangan yan, lalo-lalo na ng CAAP. Pero, siyempre,
sabi nga, pagkagagawa ng batas, hindi lang yung kapatitingnan natin, titingnan natin lahat yung kapakanan na mamayan ng dahil. Hindi naman, ibig sabihin, kung may magagawa pa tayo para maging flexible yung batas natin, para hindi lang kaapong mapatulan, kundi ang buong bayan ng dahil, ay i-manage natin yung pagkagawa ng ordinansa. Pero ito naman naiintindihan na natin yan. Yung safety, lahat natin yan naiintindihan. So, siguro, alam na yun ang auto kung ano ang gagawin. So, ang role nila kaya, that's the public hearing that was conducted. Considering, when we speak of public hearing, it should be decided at presiding chair, and the members of the council should be attended by the majority. And no public hearing next. My ruling with respect to that ordinance that should be presented again for the second time for the approval for second reading, considering that there are so many things that should be included in that particular ordinance. When an ordinance is approved for second reading, it should be presented for third reading without any more correction except for the title or little matter na wala nang kinalaman dun sa ordinance kung hindi nila. But if we consider that ordinance, napakarami pang bagay na dapat ay ayusin. So it cannot be presented, it can be presented but cannot be approved for second reading. That is the ruling, Chair. So the ordinance should be different subject to further study. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.